Inulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Metro Manila Development Authority tungkol sa problema ng traffic sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Bukod sa MMDA, kasama sa pulong sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon sa Presidential Communications Office, nagbigay na updates kay Pangulong Marcos si MMDA Chairman Romando Artes tungkol sa Comprehensive Traffic Management Plan. Ang CTMP ay nagtatatag ng pangkalahatan, people-oriented at sustainable mobility system sa pamamagitan ng pagpapaigting ng transportation infrastructure at pagpapaunlad ng epektibong traffic management ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Romando Artes ang updates tungkol sa Comprehensive Traffic Management Plan o CTMP ng ahensya para sa National Capital Region at mga kalapit na lalawigan. Itinataguyod ng CTMP ang inklusibo, people-oriented at pagpapanatili ng mobility system sa pamamagitan ng pag-optimize ng mga infrastruktura ng transportasyon at pagpapatupad ng epektibong strategiya sa pamamahala ng trapiko. Magandang umaga sa iyo, Asik Dale, at sa inyo pong lahat, isang magandang umaga. Kahapon po nagkaroon tayo ng pagpupulong kasama po ang ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. At nandun din po si DOTR Secretary, DILG Secretary at NEDA Secretary kung saan nagbigay po tayo ng update tungkol sa Comprehensive Traffic Management Plan. Yan po ay ang isang 5-year action plan na binuo ng MMDA, katulong po ang JICA. Grant po yan ng JICA at yung bumulangkas po niyan ay kasama po ang Japan government, kung saan nag-identify po sila ng mga action points at nagrekomenda kung ano po yung mga dapat gawin para makatulong sa pagpapaluwag ng traffic. Meron pong mga action plans nga po dyan at yan po ay sinisimulan na natin gawin. In fact, marami po sa rekomendasyon, almost half na yung na-implement po natin. At patuloy pa rin po natin ginagawa. Kasama po dyan yung pag-aayos ng mga intersections at iba pa pong mga gawain. So, inireport po natin yung status na yan sa ating Pangulo at ipinakita po natin yung resulta noong mga nagawa na natin na mga improvements pursuant to the Comprehensive Traffic Management Plan na ginawa nga po ng MMDA at ng JICA. Thank you, Chair Artes. We're now opening the floor to questions from MPC. So, ano you? People's Journal. Sir, ano po yung mga recommendations na sinabi niyo kay Presidente na gagawin niyo sa mga susunod pang araw? Well, marami po tayong binanggit na mga rekomendasyon. Unang-una na po dyan, yung pinaka-major ay yung pag-aalis po ng U-turn slot sa C5. Ang original po kasing plan nito ay underpass. So, dapat po dire-diretso yung mga sasakyan C5 galing south, tatawid po ng Kalayaan, at yung galing naman po ng north, ganon din po, underpass po dapat. Pero at that time, hindi ko rin po alam kung yung rational, ginawa pong U-turn slot yan. So, ang rekomendasyon po natin ay temporarily, lagyan na lang ng stoplight, alsin yung U-turn slot, at ituloy po sana yung dating plano na gawing underpass siya para dire-diretso po yung sasakyan. Pero in the meantime, kung kayo po ay napapadaan sa C5, ang niluagan po natin yung C5, inalis po natin yung malapad po kasi yung median island dyan, yung nasa gitna. Inalis po natin yon, pinaluag, at substantially lumuag po yung traffic. Yun po yung isa sa mga major na inirekomenda po natin sa Pangulo. Sir, any update dun sa recommendations niyo before na i-adjust yung oras ng trabaho sa government offices? Anong sinabi ni Presidente about it na gawing 7 to 4? Yes, napag-usapan din po yan. Ipinakita rin po natin sa Pangulo yung resulta noong sinagawa nating 7 to 4 adjusted government hours sa LGUs. Pinakita po natin yung benepisyo na although limited nga po within the area ng mga city halls, at preliminarily we endorse na sana lahat, pero again kami na rin po yung
nagsasabi na kailangan pa po ng masusing pag-aaral at konsulta yung mga different agencies and departments. At kunin din po, kinukuha po kasi rin namin yung experience po ng bawat LGU at yung pong mga nagtatransact sa kanila para maging inclusive yung data natin. Pursuant na rin po sa sinabi ng ating Pangulo na hindi lang dapat kami yung kinukuhang data, kung hindi pati yung mga transacting public. So, yan pa ay gagawin natin sa mga susunod na mga buwan. Next question, Tuesday New, DZBB. Good morning, Chairman. Ang pagkakaintindi po namin, nagsimula na kayo, preliminary actions on the EDSA rehabilitation. Ano na po ang mga ginagawa at kailan po yung talagang pagkukumpuni dito sa kahabaan ng EDSA? Napag-usapan po yan kahapon. Sinabi po ni Secretary Bonoan na ginagawa na po yung timetable at yung preliminary traffic management plan na para po sa rehab ng EDSA. Target pa rin po ay makakapagsimula ng March para matapos po siya in time for the ASEAN. Southbound lang muna po ang gagawin. Ang challenge lamang po na pag-usapan kahapon kasi sasabayan na po ng paggawa ng drainage system sa EDSA para maiwasan yung pagbabaha. Niraise lamang po natin yung concern na since yung drainage po ay nasa outer lane, marami pong utilities dyan eh. And based on our experience, kahit po mag-walkthrough, mag-mark, minsan po yung as-built plan, hindi nasusunod eh, ng mga telcos, ng water utilities na during construction may tinatamaang linya na nagpapabagal po. So we really have to consider that then. Napag-usapan din po yung mga areas na walang masyadong alternate route. Hindi tulad po nung isinara natin yung Kamuning flyover. Meron pong 3 karsada na pwedeng kananan. Tapos makakabalik din po sa EDSA after ng Kamuning flyover na nung minanage naman natin well, hindi po masyadong nag-create ng mabigat na daloy ng traffic. So may mga portions po kasi sa EDSA na wala pong ganong alternatibong ruta. So meron po tayong isinuggest kahapon, medyo out of the box na suggestion. I won't mention it. Ang sabi lamang po ng ating Pangulo ay we have to consider it. Just give him specific numbers before po para po ma-consider and he will decide. But I think he's receptive to the idea. Hindi niyo pwedeng mabanggit, sir? Hindi ko muna po banggitin kasi medyo sensitive din po at medyo out of the box nga at mayroon pang mga ibang kino-consider for that. Okay, thank you. Maricel Halili, News 5. Sir, magandang umaga. Sir, for context lamang po, particularly sa EDSA, ano ba yung ideal na dami natin dapat ng mga sasakyan na dumadaan doon to consider na okay, solve na yung traffic versus yung kasalukuyang volume ng sasakyan na na-experience natin ngayon? Well, ang ideal lamang po dyan ay 250,000 vehicles per day. Ang problem po, nasa 400. I think yung last count namin is nasa 470,000 na tayo, which is almost double noong carrying capacity niya. That's why talagang nagkaka-clog up. Marami rin siyang entrance and exit going to EDSA or going to and from EDSA na nakakapagpabagal din. Kasama na rin po dyan yung mga terminal ng buses. Pag lumalabas yung buses, may mga establishments. So, I think yes, sobra po ang sasakyan. Kasama rin po yan sa napag-usapan kahapon kasi daily vehicles po natin noong 2023 it's only 3.6 million. Sa partial data namin hindi pa po kumpleto, nasa 3.75 na. And sa estimate po ng ating Traffic Engineering Center based sa data ng LTO, baka umabot po ng mga around 3.8 mahigit. So may nadagdag na naman po na around 200,000 vehicles na lumalabas po daily sa ating kalsada. So talagang sobra-sobra po yung capacity at
alam naman po natin ang talagang solusyon dyan ay mass transportation and infrastructure. Ongoing naman po yung mga infrastructure projects like sinabi po ng DPWH na may 6 silang tulay na gagawin na nagko-cross ng Pasig River. Kasama po dyan yung napag-usapan na 3 tulay sa Marikina area na I understand na procure na nila for award na daw po at hopefully masimulan ngayong taon na to. Pero sir, oras na matapos or makomplete yung sinasabi po ninyo na EDSA rehab na target nating magsimula by March, ilang porsyento po nung problema natin sa traffic ang pwedeng mabawas? Well, unang-una magpapabilis po yan ng daloy ng traffic. Kasi kung makikita naman natin, dumadaan naman siguro tayo araw-araw na EDSA, maraming portions dyan ang lubak-lubak pa dahil nasisira na, napakatagal na po rin kasi na EDSA. At ang nangyayari po kasi yung paggawa, portion. Lalo pag weekend, inaalaw natin na 24 hours sila gumawa. Nagkokos yan ng traffic. So, pag nagawa po ito, lalagyan ng magandang asfalto, mas bibilis po yung daloy ng mga sasakyan. So, hopefully, it will improve yung traffic situation sa EDSA once the rehabilitation ay makompleto. Julie Aurelio, Inquirer. Sir, balikan ko lang po yung proposal kanina to change the government work hours natin. Sabi niyo po kanina still needs further study. Do you have a timetable for the study? Is the MMDA planning to implement this by this year or by next year? Hopefully within the year. If data will show na talagang may substantial improvement sa traffic, particularly sa major roads, ire-request po natin yan sa Pangulo na ma-implement based on data. Tandaan po natin may 184 na regional offices na hindi dapat nandito sa NCR dahil Region 4, Region 3 sila na nandito. Nasa 500,000 po ang kabuang national government agency employees. Around 200,000 of them may sasakyan at another 300,000 ay nagko-commute. So sa mga commuters pa lang, kung maialis natin sila during peak hours ng traffic and noong pagbiyahe, malaking luag yan pati sa transport system natin, sa public transport system. Experience po namin yan dito sa MMDA. No? Nag-implement po kami ng 7 to 4. Mas gusto po ng aming mga empleyado dahil mas nakaka-uwi sila ng mas maaga. Dahil hindi po nila nasasapol yung traffic, lalong-lalo na sa hapon. Dahil 4, out na sila. Before po mag-build up ang traffic ng 5 o'clock, sila po ay nakakalagpas na doon sa traffic. At mas nakaka-uwi po sila ng maaga. At na-spend po nila yan time na nasitipid nila sa kanilang mga pamilya. Where are we in the consultations? Like, ilang percent na of the stakeholders, government agencies, LGUs, transacting public, have you consulted on this? Para lang we can set expectations as to when the public should expect these new work hours. Nasa LGUs pa lang po kami ngayon. Simula pa lang. Sir. Yes, yung mga empleyado kasi nila, ini-interview natin. Ganon din po yung mga nagtatransact sa kanila. Kung okay ba sa kanila yun. Pero so far, yung nagbigay po ng feedback sa amin ay San Juan, Pasay, and Pasig. At sinabi po nila na mas gusto nila yung pong 7 to 4 ng work hours. Sir, release lang ako ng konti. May nabanggit po si Interior Secretary Remulla about a plan to charge fees for the use of EDSA, but he says that this will be only implemented once the comprehensive traffic management into place. Tapos nabanggit din niya na this was discussed during your meeting with the President kahapon. Would you kindly give us more details about this? And what's the likelihood of this being implemented for EDSA? And will it be implemented in other major thoroughfares? Thank you. Well, napag-usapan po yan kahapon. Unang-una, it was just a suggestion na yun nga po, lahat naman ng options ay ating pinag-aaralan. We understand sa ibang bansa tulad ng Singapore, may congestion charges talaga kung saan yung papasok po ng city certain hours, charge po nila ng fee para makapagdala ka ng sasakyan. This is to encourage use of mass public transport. Sir, will it work like a toll fee? Yes, parang ganun po yung concept na pag pumasok ka, i-charge ka. Initially, parang ipinopropose siya sa EDSA. Pero ang ating Pangulo po mismo ang nagsabi na pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasi
kung magcha-charge ka tapos wala namang option yung ating mga kababayan na gumamit ng ng public transport dahil mahaba ang pila, parang hindi pa po timely na mag-implement ng ganoon. Although I understand Baguio may proposal din po ganyan. So siguro tingnan po namin yung effect sa Baguio and pag-aralan din po namin kasi may problema din po yan sa implementation. Paano mo i-charge? Sino ba ang mga i-charge mo? Yung mga taga Manila lang ba? Yung mga outside of Metro Manila lang? Medyo mahaba-haba po pong proseso yan at usapin. And Hindi pa siya mangyayari like anytime soon. hindi pa po siguro. It's just a suggestion po na we discuss dahil nga po maraming suggestions po ang nag-come up during the discussion na lahat naman po ay kinoconsider dahil anything na makakatulong po sa pagpapaluwag ng traffic ay kinonsider po kahapon. Thank you, sir. Jean Mangalus, Philstar. Hi sir, sinabi rin po ni Sec Remula na there are plans to phase out the EDSA busway. Can you elaborate? And may I ask if ito ba yung solution since as you said, napakadami ng private vehicles sa daan? Well, napag-usapan din po kahapon yan kasi nagsabi po ang DOTR na currently they are expanding yung carrying capacity ng MRT. I think, if I recall it right, additional 30% capacity kasi sa ngayon, yung bagon natin, 3 lang bawat trip. Magdadagdag daw po ng isang bagon. So, that's another 30% additional capacity. Inaayos lang yung infrastructure to accommodate yung mas mahabang bagon. Ang naging usapan po, suggestion is kung pwede rin iklian yung headway, meaning yung diferensya ng time or liitan yung time in between pagdating at pag-alis ng bagon. Ang suggestion po kahapon ay kung maa-accommodate din ng MRT yung mga pasahero po ng bus carousel. Since repetitive siya, same line, in fact mas inconvenient pa nga ang bus dahil hindi lahat po ng station ng MRT ay may istasyon ng bus. So kung magagawa po yan, mapi-free up po yung isang lane. May suggestion din po na kung mangyari yon, baka pwede pong i-consider na wag na siyang alsin pero instead ipagamit sa high occupancy vehicles tulad po sa LA na kung 3 or 4 ang sakay mo, ikaw lang ang pwedeng gumamit noong special lane po na yun.